Isang maliit na plastik na mesa. Yan ang inilaan nila para sa akin sa sarili naming Noche Buena. Ang kids' table. Sa harap ng buong angkan, sa mismong kahanan na dapat sana'y pugad ng pagmamahal, ipinaramdam nila sa akin na ako'y isang segunda klase, isang palamuti lang na pwedeng isantabi. Ang sakit, ang kahihiyan, parang lason na gumapang sa buong pagkatao ko. Pero ang hindi nila alam, ang babaeng iyon na kanilang hinama, na pinilit nilang pagmasdan ang kanilang kasiyahan mula sa sulo, siya rin pala ang bibili ng bahay na ito at angkin sa lahat ng manang kanilang winaldas at pinabayaan. Ang ngiti nila noong gabing yon. Sisiguraduhin kong hindi nila malilimutan, dahil papalitan ko yon ng mga luhang hinding-hindi nila maikukubli. Maupo kayo, at hayaan ninyong isalaysay ko kung paano ang isang upuan sa mesa ng mga bata ay naging misa ng aking pinakamatamis na pagganti. Ako si Cassandra. Binyayaan, sabi nila, ng itsurang kapansin-pansin, isang katangiang madalas purihin. Ngunit para sa akin noon, tila isang maskara lang na itinatago ang tunay kong halaga. Nagsisimula pa lang ako sa aking karera bilang interior designer. Isang larangang minahal ko dahil sa kakayahan nitong bumuo at magpaganda. Mula pagkabata, ang tanging hangad ko lang ay ang pagkilala at pagmamahal ng aking mga magulang. Bawat medalya sa eskwela, bawat papuri sa trabaho, iniaalay ko sa kanila, bitbit ang munting pag-asang, sana, ngayon, makita na nila ako. Sana ngayon, sapat na ako. Lumaki kami sa isang simpleng bahay, ang ancestral home ng pamilya ni Papa. Puno ito ng mga alaala, tawanan, iyakan, mga sikretong ibinubulong sa gabi, at ang amoy ng lutong bahay ni Mama. Ito ang aking normal. Ngunit sa ilalim ng manipis na kumot ng normalcy na yon, palaging may malamig na agos ng, hindi ko masabi kung ano. Isang pakiramdam na ako'y iba, na ako'y laging may kulang sa kanilang paningin, lalo na kapag ikinukumpara sa mga kapatid ko. Maaga akong nagsika. Nakita ko ang realidad ng buhay at naisip kong hindi ako dapat maging pabiga. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. At ginawa ko. Unti-unti, sa dugot pawis, nagkaroon ako ng sarili kong apartment, maliit na sasakyan, at pangalan sa industriya. Bawat tagumpay, sinisigurado kong may bahagi sila. Regalo, tulong pinansyal, suporta. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil yun ang itinuturo ng pusong nagmamahal. O baka yun lang ang gusto kong paniwalaan noon. Si Cassandra, maganda yan. Madalas kong marinig na sabi ni Mama sa mga kumare niya. Matalino pa. Siguradong makaka-jackpot yan ng mayamang asawa. Parang doon lang umiikot ang halaga ko. Sa gandang panlabas at sa potensyal na maging susi sa mas maginhawang buhay para sa kanila. Ang mga gabing puyat ko sa pagtatrabaho, ang stress sa bawat proyekto, ang pagod, lahat yun, ila invisible. Ang nakikita lang nila ay ang resulta, at ang madalas na komento, swerte ka lang, anak, pasalamat ka sa mukha mo. Ang sakit pakinggan, pero tinitiis ko. Sila ang magulang ko. Baka ganoon lang kalaga. Baka ako lang ang masyadong maramdamin. Pauli-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Ngunit ang bahay na yon, ang sentro ng aming mga alaala, doon mismo magsisimula ang bangungot na gigising sa akin sa matagal ko ng pagkabula. Pasko. Ang pinakaasam kong panahon ng taon. Kumpleto ang kamilya. Ang mga tito, ita, mga pinsan na minsan ko lang makita. Ang bahay ay buhay na buhay, amoy ng hamon, keso de bola, at bagong barnis na sahig. Kumukutitap ang mga ilaw, at ang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw. Bilang isang 28 taong gulang na babae, may sarili ng propesyon, may sariling pera, may sariling buhay, ang ideya ng pagiging bata ay malayo na sa isip ko. O yun ang akala ko. Nakahain na ang Noche Buena sa malaking mesa sa komedor. Ang antigong lamesang pamana pa ni Lolo. Ang bawat pwesto, may maliit na card na may pangalan. Maingat na isinulat ni Mama. Hinanap ko ang pangalan ko. Inikot ko ang mesa. Wala. Wala si Cassandra. Lumapit ako kay Mama, naabala sa pag-ayos ng lechon. Ma, mahina kong tawag, saan po ang pwesto ko? Hindi ko makita yung pangalan ko. Ngumiti siya, isang ngiting matipid,
hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay, Cassandra, anak, sabi niya, medyo nilakasan ang boses, sapat para marinig ng mga kamag-anak na nagkukumpulan malapit sa amin. Doon ka na lang muna sa kabilang mesa, ha? Medyo puno na kasi tayo dito sa main tabo. Alam mo na, Masiki. Doon ka na lang sa mesa ng mga bata. Itinuro niya ang isang maliit, kupasing plastik na mesa sa gilid ng sala, na may mga laruang nakakalat at mansa ng Crayola. Ang mesa ng mga pamangkin kong paslit. Natigilan ako. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Mesa ng mga bata. Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses kong nagsisimula ng manginig. Ang mga pinsan kong kaedad ko, o mas bata pa, ay komportableng nakaupo na sa adults table. Pati ang pamangkin kong teenager, nandoon din seryoso po kayo. Ana, para mas maluwag, huwag ka nang makuli. Sige na, doon ka na. Okay lang yan, sabi niya, sabay talikod, na para bang ang sinabi niya ay kasing normal lang ng pag-abot ng baso. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha, ang pamumula ng aking mga tainga. Ang mga mata ng ilang kamag-anak ay sumusulyap, ang iba'y may halong awa, ang iba'y may mapanuyang ngiti na pilit tinatago. Si Papa, nakita kong narinig ang lahat. Pero nagkibit balikat lang at nagpatuloy sa pakikipag-inuman sa mga bayaw niya. Walang kumigil. Walang nagsalita para sa akin. Kahit ang mga kapatid ko, ikom ang bibig. Para akong isinubo sa mga leon, at sila ang nagtula. Ang kahihiyan ay parang kumot na bumalot sa akin. Malamig at mabiga. Hindi ito tungkol sa upuan o sa mesa. Ito ay tungkol sa pagkatao ko. Sa kung paano nila ako tinitingnan, isang abala, isang hindi karapat-dapat, isang pwedeng isantabi. Sa harap ng lahat ng taong mahalaga sa akin, ipinaramdam nila na wala akong puwang. Walang salita, na para bang may sariling isip ang aking mga paa. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa mesang plastik. Umupo ako sa maliit na upuang halos bumaon sa laman ko. Ang mga puhod ko, nakasagad sa ilalim ng mesa. Ang mga pamangkin ko, abala sa paglalaro, ay nagtatakang tumingin. Tita Cass, bakit ka po dito? Tanong ng isa. Ngumiti ako ng mapay. Dito raw muna si Tita, Bobby, sabi ko, habang sa loob-loob ko, isang bulkan ang nagsisimulang sumabog. Habang pinagmamasdan ko sila mula sa aking kids' table, ang aking mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, lahat sila masaya, nagtatawanan, nagkakainan, habang ako'y tila isang anino sa dilim, isang malamig, matigas na bagay ang nabuo sa puso ko. Isang pangako. Ang gabing iyon, sa ibabaw ng mesang iyon na simbolo ng kanilang pangmamaliit. Doon ko sinimulang buuin ang plano ng aking pagganti. Ang bawat tawa nila ay magiging abo. Ang bawat piraso ng pagkaing isinubo nila ng may kasiyahan ay magiging kasing pait ng apdo kapag ako na ang humarap sa kanila. Tandaan ninyo ang gabing ito, bulong ko sa sarili ko. Dahil hinding-hindi ko ito malilimutan. At sisiguraduhin kong hinding-hindi rin nila ito malilimutan. Matapos ang Paskong iyon, nagiba ang lente ko sa buhay, lalo na sa pamilya ko. Ang mga dating maliit na bagay na pinalalampas ko, ang mga birong may kasamang patusada. Ngayon ay tila malalaking pulang bandera na iwinawagayway sa harap ko. Ang kids' table incident ay hinilang isang pagkakamali. Isa iyong pagbubunyag ng tunay nilang saloobin. Kapag mayroon akong magandang balita, isang malaking kliyente, isang award sa trabaho, ang reaksyon nila ay manhid. Ah, okay, sabi ni Mama, sabay lipat ng channel. Si Papa, magaling. Pero mas magaling kung mag-asawa ka na. Tumatanda ka na, Cassandra. Walang mag-alaga sa'yo. Parang laging may kasunod na insulto ang bawat papuri. Lahat ng pinaghirapan ko, parang bula lang sa paningin nila kumpara sa obligasyon kong mag-asawa at magsilbi. Lalong tumindi ang pagkukumpara sa akin kay Kuya Miguel. Siya ang panganay na lalaki, ang prinsip ng pamilya. Kahit ilang beses nang sumablay sa negosyo, kahit palaging umaasa sa tulong nila, na madalas, galing din sa akin, siya pa rin ang bida. Si Miguel kasi, may diskarte sa tao, sabi ni Papa. Ikaw, Cass, masyado kang strikta. Masyado kang nakafocus sa trabaho mo. Ang ibig sabihin yata,
Masyado akong independent para manipulahin nila. Ang kanilang pakiusap para sa pera ay naging regular na parang bill ng kuryente. Dati, kusa akong nagbibigay. Ngayon, parang buwis na kailangan kong bayaran para sa pribilehiyong matawag na anak. Cassandra, anak, baka naman pwede kang magpaluwal muna para sa bagong tea. O alam mo na, medyo nasagad kami sa bayarin ni Miguel. Kapag nagtanong ako, o kapag hindi agad ako nakasagot, ang mga parinig ay hagupi. Ang damot mo naman yata ngayon, anak. Sana man lang, maisip mo ang mga sakripisyo namin para sa'yo. Mga sakripisyo na ginawa nilang puhunan para sa kanilang mga luho. Isang hapon, nagdala ako ng groceries sa kanila. Hindi nila ako narinig pumasok. Nasa kusina sila, nag-usa. Ano ba yan? Ang tagal naman mag-transfer ni Cassandra. Rinig kong reklamo ni Mama. Kailangan na ni Miguel yung pera para sa down payment ng motor niya. Akala mo naman kung sino ng importante. Pinaghihintay tayo. Sumagot si Papa, hayaan mo. Bibigay din yan. Sanay na yan. Kung hindi dahil sa atin, saan naman siya pupulutin? Obligasyon niya yan. Utang na loob niya sa atin ang lahat. Obligasyon. Utang na loob. Ang mga salitang yon ay parang mga pako na ibinaon sa puso ko. Hindi ako anak para sa kanila. Isa akong walking ATM. Isang investment na dapat anihin. Ang pagmamahal ko, ang suporta ko. Lahat yun ay tinitingnan nila bilang bayad utang. Doon ako nagsimulang maghinala ng todo. May mas malalim dito. Ang kanilang mga gastusin, ang biglaang pangangailangan. Nagsimula akong magmasid, magtanong ng palihim sa mga pinsan, sa mga dating kasambahay. Ang ancestral home, ang tahanan ng aking kabataan. Nararamdaman kong may anino ng panganib na bumabalot dito. Hindi lang ang haligi nito ang unti-unting nanghihina, kundi ang mismong pundasyon ng aming pamilya. Ang kids table ay simula pa lang pala ng mas malaking insulto at pagyurak sa aking pagkatao. At sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na manatili lang sa sulo. Ang mga sumunod na buwan ay parang paglalakad sa napakanipis na yelo. Bawat araw, mas nararamdaman ko ang lamig ng kanilang pakikitungo at ang bigat ng kanilang mga pasanin na pilit ipinapasa sa akin. Ang mga pahiwatig ay naging dietsong pang-abuso sa aking kabaitan. Madalas na akong makakita ng mga sobreng may selyo ng bangko. Mabilis na itinatago ni Mama sa tuwing makikita niya akong dumarating. Minsan, nahagip ng mata ko ang mga salitang final demand at notice for foreclosure, bago pa niya ito maisiksik sa ilalim ng tumpok ng mga magasin. Wala yan, anak, sabi niya, nanginginig ang labi. Lumang sulat lang yan. Error ng bangko. Ero ang kakos sa kanyang mga mata ay hindi may kakaila. Ang mga alahas ni Lola na ipinamana kay Mama, na dati niyang ipinagyayabang sa bawat okasyon, unti-unti nang hindi ko nakikita. Ang paborito niyang kwintas na may brilyante, ang esmeraldang hikaw. Naitabi ko lang baka mawala, palusot niya. Ero alam kong ang mga yon ay naisanla na, o mas masahol pa, naibenta. Si Kuya Miguel, lalong naging hari sa bahay. Bagong gadgets, mamahaling damit, lakwas sa kasama ang barkada. Saan galing ang pera? Imposibleng sa kakarampot niyang sweldo. Sigurado akong sina Mama at Papa ang supplier. Perang kinuha mula sa akin. O perang kinuha mula sa kung saang mas madilim na pinanggalingan. Ang sakit isipin na ang perang pinaghiyapan ko ay napupunta lang sa kanyang mga walang kwentang luho. Habang ako, nagtitiis. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. May kung anong nagtulak sa akin. Nagdahilan akong may kukunin akong gamit sa dati kong kwarto. Hating gabi na, tahimik na ang bahay. Dahan-dahan, ninenerbiyos, pumasok ako sa study room ni Papa. Ang puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sa ilalim ng isang lumang aparador, sa isang kinakalawang na lata ng biskwit, nakita ko ang isang makapal na folder. Nang buksan ko ito, gumuho ang mundo ko. Mga promissory notes mula sa mga 5 tandang bawas 6. Mga sangkatutak na loan application. At ang pinakamasakit, mga dokumento ng pagkakasangla ng aming ancestral home. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit, hanggang sa wala nang matira sa halaga nito. At ilang buwan na silang hindi nakakabayad.
Ang utang, astronomical. Malapit na kaming mapalaya sa sarili naming pamamahay. Pero may mas matindi pa. Isang hiwalay na sobre ang naglalaman ng mga dokumento ng isang trust fund. Ang mana na iniwan ni Lolo para sa aming mga apo, na sila ang administrators. Ang pundong iyon, na dapat sanay para sa aming edukasyon at kinabukasan, ay halos wala ng laman. Mga withdrawal slip na may pirma nila, mga petsang tumutugma sa mga panahong biglang, sinuwerte, si Kuya Miguel o nagkaroon ng emergency, sina Mama at Papa. Napahagulhol ako ng walang tunog. Ang lawak ng kanilang pagtataksil, ng kanilang kasakiman. Hindi lang nila ako minaliit at inalipusta. Ninakawan nila kami ng aming kinabukasan. Ang galit na naramdaman ko sa kids table ay bumalik, 100 beses na mas matindi. Pero ngayon, may kasama itong yelo, isang malamig, determinadong yelo ng paghihiganti. Sa mga sandaling iyon, sa sahig na madilim na study room, basang-basa ng luha ang mga ebidensya ng kanilang krimen, doon ako nanumpa. Ang bahay na ito, ang manang ito, hindi nila makukuha ng ganun-ganun na lang. Ibabalik ko sa kanila ang lahat ng sakit. Ang Cassandra na umiiyak ngayon ay ang Cassandra ring katapos sa kanilang maliligayang araw. Maghanda sila. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol ko sa pagkaplano. Bawat detalye ay masusing pinag-aralan. Ang Cassandra na dati malambot ang puso at madaling mauto ay naglaho na. Napalitan siya ng isang babaeng may matalas na isip at pusong kasing tigas ng bakal. Pinanday ng sakit at pagtataksil. Ang ganda ko, na dati nilang ginagamit para tukuyin ang aking halaga, ay naging kasangkapan ko ngayon, hindi para mang-akit, kundi para magtago ng punay kong layunin sa likod ng isang kalmadong ngiti. Una kong nilapitan si Ate De Leon, isang kilalang abogado sa larangan ng real estate at family law, na kaibigan ng aking boss. Inilatag ko sa kanya ang lahat ng dokumento, ang lahat ng ebidensya. Habang sinusuri niya ang mga ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng propesyonal na pag-aalala. Ngunit nakita ko rin ang bahagyang pagkunot ng noo, isang senyales ng pagkadismaya sa ginawa ng sarili kong dugo at laman. Malinaw ang kaso, MS Cassandra, sabi ni Ate De Leon. Mayroong malubhang financial mismanagement at posibleng breach of fiduciary duty. At itong sitwasyon ng bahay ninyo, critical na. Oras ang kalaban natin. Ang plano ko ay may 2 bahagi. Simple ngunit nangangailangan ng tapang at malaking halaga. Una, akuin ko ang pagkakasangla ng bahay para hindi ito ma-foreclose. Pangalawa, gagamitin ko ang ebidensya ng kanilang pang-abuso sa trust fund para hilingin sa korte na ako na ang maging bagong administrator ng natitirang mana ni Lolo. Ito'y hindi lang parusa, ito'y pagbawi sa kung ano ang nararapat at pagprotekta sa kapakanan ng iba ko pang mga kapatid na maaring wala pang muwang sa nangyayari. Sinuri ko ang aking mga ipon, ang aking mga investment. Malaking halaga ang kakailanganin ko, pero buo na ang desisyon ko. Ito na ang pagkakataon kong ipakita sa kanila na ang babaeng minaliit nila ay may kakayahang higit pa sa inaakala nila. Tila ba ang kadhana ay sumasang-ayon? Isang malaking proyekto ang natapos ko, at ang bonus na natanggap ko ay higit pa sa inaasahan. Ito, kasama ang aking mga naipon, ay sapat na para simulan ang laban. Nakipag-ugnayan ako sa bangko sa tulong ni Ate De Leon. Mahabang negosasyon, sandamakmak na papeles. Bawat pirma ko ay isang hakbang palapit sa aking layunin. Sa lahat ng ito, nagpatuloy ako sa aking pag-arte. Umuwi pa rin ako sa kanila, nagdadala ng pasalubong, nakikipagtawanan na parang walang alam, na parang ako pa rin ang dating Cassandra na uto-uto. Pero sa bawat ngiti ko, may nakatagong pangil. Ang kanilang pagiging kampante, ang kanilang patuloy na pagtrato sa akin bilang isang dekorasyon lang sa bahay, lalo lang nagpapaliyab sa apoy sa aking dibdib. Anak, parang lalo kang gumaganda ngayon sabi ni Mama isang araw, habang naghahain ako ng merienda. Pero mas maganda kung mag-asawa ka na. Para naman may mag-alaga sa'yo at sa amin. Ang kapal ng mukha. Ngumiti ako ng matamis. Inaasikaso ko lang po ang future natin, Ma. Sagot ko. Isang sagot na may doble karang kahulugan na hindi niya naintindihan.
Ang feature na inihahanda ko para sa kanila ay isang bagay na hinding-hindi nila magugustuhan. Ang lubos na paglala ng sitwasyon ay papalapit na, at ako mismo ang maghahatid nito sa kanilang pintuan. Ang tawag na nagpabago sa lahat ay dumating isang Biyernes ng hapon. Si Ate De Leon. Cassandra, congratulations. The bank has accepted your offer. You've officially acquired the mortgage. The title transfer to your name is being processed as we speak. The house is yours. Napahawak ako sa aking dibdib, ang puso ko'y kumakabog na parang tambol. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting mapait ngunit matagumpay. Ang bahay kung saan ako ipinahiya, ang bahay na simbolo ng kanilang kapabayaan, ay akin na. Ito ang unang yugto. Ngunit ang tadhana ay may isa pang baraha. Habang masusing sinasaliksik ni Ate De Leon ang mga papeles ng mana ni Lolo, may natuklasan siyang isang dokumentong tila sadyang itinago sa pinakailalim ng mga papeles. Isang kodisil, isang huling susog sa testamento ni Lolo, na nilagdaan niya ilang linggo bago siya pumanaw. Isang piraso ng papel na pinaniniwalaan ni na Mama at Papa na nalimutan na ng laha. Ang kodisil na yon ay malinaw, bagamat sila ang unang itinalagang tagapangalaga, kung mapatunayang nagpabaya sila o ginamit ang pondo para sa pansariling interes na labag sa kalooban ni Lolo, ang pamamahala at ang mas malaking kontrol sa mana ay otomatikong malilipat sa akin, si Cassandra, ang kanyang panganay na apong babae, na pinagkakatiwalaan niyang may talino, integridad at malasakit sa pamilya. May kalakip pa itong sulat kamay mula kay Lolo, isang madamdaming liham na nagsasabing nakikita niya ang aking potensyal, ang aking tibay ng loob sa kabila ng aking pagiging kahimik, at ang pag-asa niyang ako ang magiging ilaw ng aming pamilya sa tamang panahon. Bumuhos ang luha ko nang mabasa ang sulat ni Lolo. Luha ng pasasalamat sa kanyang tiwala, at luha ng matinding galit sa aking mga magulang dahil sa pagtatago nila nito. Si Lolo, na matagal nang yumao, ay tila humabol pa para bigyan ako ng kapangyarihan at hustisya. Ito ang twist na hindi ko inasahan, ang alas na magpapatumba sa kanila ng tuluyan. This is a game changer, Cassandra, sabi ni Ate De Leon, hindi maitago ang excitement. We don't just petition for administration. We assert your rightful claim based on this codicil. We have them cornered. Ang aking plano ay naging mas matalim, mas perpekto. Hindi lang ang bahay, ang buong mana, ang lahat ng kanilang inabuso at winaldas, babawiin ko. Naggasya kong isasagawa ang aking pagtutuos sa isang family dinner. Sa mismong bahay na iyon. Sa mismong komedor kung saan nila ako ipinahiya. Gusto kong masaksihan ng lahat, lalo na ng mga kamag-anak na naging piping saksi sa aking kahihiyan, ang kanilang pagbagsak. Nagpadala ako ng imbitasyon para sa isang espesyal na family announcement sa darating na linggo. Ang kuryosidad nila ay parang langgam na nag-unahan. Si Mama, kumawag pa, Ana, may good news ka ba? Magpupropose na ba sa'yo si Emma Wright? Ang kanyang boses, puno ng pag-asa para sa sarili niyang kapakanan. Malalaman niyo po sa linggo, Ma, sabi ko, ang boses ko'y kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong lason. Magugustuhan niyo po ito, sigurado. Ang mga araw bago ang linggo ay ginugol ko sa paghahanda ng bawat salita, bawat dokumento. Ang Cassandra na pinaupo nila sa kids table ay handa ng umupo sa kabisera, hindi lang ng hapag-kainan, kundi ng kanilang mga buhay. Ang malaking pagbabago ay nakatakda na, at sila ang bida sa sarili nilang trahedya. Dumating ang linggo. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay pumuno sa bahay ko. Sina Mama at Papa, si Kuya Miguel kasama ang kanyang asawa na mukhang bagong luho ang suot, ang iba kong mga kapatid, at ilang piling kito at tita na noon ay nanood lang habang ako'y hinihiya. Lahat sila nag-aabang. Ako, sa aking simpleng ngunit eleganteng bestida, ang buhok ko'y nakaayos, ang makyup ko'y perpekto, ang ganda kong sandata. Ang kalmadong anyo ko ay isang manipis na tabing sa nagngangalit na apoy sa aking dibdib. Nagsimula ang hapunan. Pinilit kong maging normal ang lahat. Awanan, kwentuhan, mga papuri sa luto. Ngunit ang tensyon ay mahahawakan mo sa kapal. Pagkatapos ng dessert, tumayo ako,
Hawak ang isang itim na folder. Ang lahat ng ingay ay biglang huminto. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Panimula ko, ang boses ko'y malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa silid. Bawas salita, may biga. Mayroon akong ilang mahahalagang anunsyo. Lalo na para kina Mama, Papa, at Kuya Miguel. Lahat ng mata nakatuon sa akin. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Papa. Ang kislap ng kaba sa mga mata ni Mama. Si Kuya Miguel biglang napainom ng tubig. Una, sabi ko, dahan-dahang binubuksan ang folder. Tungkol ito sa pinakamamahal nating bahay. Ang pahanang ito, nasaksi sa lahat ng ating saya at lungkot. Huminga ako ng malalim, tinitigan sila isa-isa. Nitong mga nakaraang buwan, nalaman ko na ang bahay na ito ay baon na pala sa utang at malapit nang mawala sa atin dahil sa matinding kapabayaan. Nakita ko ang pamumutla ni Mama na parang papel. Si Papa, napayuko, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng mesa. Si Kuya Miguel, iwas ang tingin, namumula ang tenga. Pero huwag kayong masyadong mag-alala, pagkapatuloy ko, isang malamig, matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nagawaan ko na ng paraan. Ang bahay na ito ay ligtas na. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig ko. Si Mama, napahawak sa dibdib, Diyos ko, salama. Paano, Cassandra Ana? Anong ginawa mo? Ang kanyang boses, puno ng huwad na pasasalamat. Simple lang po, Ma, sabi ko. Ang aking mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa kanila. Binayaran ko po ang lahat ng utang. In full. Actually, binili ko po ang bahay. Simula noong Biyernes, ang titulong ito, itinaas ko ang isang dokumento, ay nakapangalan na sa akin. Ako na po ang legal na may-ari ng lupa at bahay na ito. Katahimikan. Mas matindi pa sa katahimikan ng patay. Pagkatapos, sumabog si Papa. Ayan. Anong pinagsasabi mo, Cassandra? Nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Amin itong bahay. Ang kanyang mukha, kulay ube sa gali. Dati po pa. Dati, sa inyo ito, mahinahon kong tugon, bawat salita'y may diin. Pero dahil sa mga utang na hindi nyo na kayang bayaran, na itinago nyo pa sa amin, kukunin na sana ito ng bangko. Ako lang ang pumigil. Kaya ngayon, bahay ko na ito. Si Mama humahagulgol na. Anak, bakit? Bakit mo ginawa to sa amin? Bakit hindi mo sinabi? Pwede naman tayong magtulungan. Magtulungan. Tumawa ako, isang tawang walang saya. Ulad ng pagtutulungan natin noong Pasko, Ma. Noong ipinahiya niyo ako sa harap ng buong angkan. Noong pinaupo niyo ako sa kids, table na parang aso, habang kayo'y nagpapakasasa dito sa main table. Ang pagbanggit ko sa kids, table ay parang bombang sumabog sa kanilang kandungan. Nanigas sila. Ang ibang kamag-anak, napayuko, nahihiya, naalala ang eksaktong gabing iyon. Hindi pa diyan nagtatapos, sabi ko, kinuha ang isa pang set ng mga dokumento. Ito naman, ungkol sa mana ni Lolo. Ang trust fund na dapat sana para sa aming magkakapatid. Tumingin ako ng diretso kay Kuya Miguel, na ngayon ay parang basang sisiw. Nalaman ko rin kung paano nyo ito pinangalagaan. Kung paano ito naging personal piggy bank mo, Kuya. Kung paano nyo ito winaldas para sa mga bisyo at luho. Habang kami, ang mga punay na benepisyaryo, ay nagitiis. At ang pinakamaganda sa lahat, dagdag ko, ang boses ko'y tumataas sa tagumpay, ay ang kodisil ni Lolo. Isang huling habilin na buong husay ninyong itinago sa akin. Isang habilin na nagsasabing ako, si Cassandra, ang nararapat na mamahala sa manang iyon kung kayo'y magpapabaya. At iyon mismo ang inyong ginawa. Inilatag ko ang kopya ng kodisil at ng sulat ni Lolo sa mesa. Ang kanilang mga mukha, mula sa galit ay naging pagkagapi, tapos ay purong kakot. Walang makapagsalita. Ang kayabangan nila ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Kaya, Mama, Papa, Kuya Miguel, sabi ko, ang boses ko ngayon ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon. Ang bahay na ito pag-aari ko na. Ang natitirang mana ni Lolo, nasa pangangalaga ko na. Ang batang minsan niyong ipinagtabuyan sa mesa ng mga paslit ang siyang nagligtas sa lahat ng ito, mula sa inyong kasakiman. Tumingin ako sa kanilang laha.
Maaari kayong manatili dito sa ngayon. Pero sa ilalim ng aking mga patakaran. Matututo kayong rumespeto. Matututo kayong magbayad sa inyong mga kasalanan. At matututo kayong tumingin sa akin bilang ako, hindi bilang extension ng inyong mga ambisyon o solusyon sa inyong mga problema. Ang dating masayang silid-kainan ay naging korte. Ang kanilang mga mukha, basang-basa ng luha ng kahihiyan. Si Kuya Miguel, hindi makatingin ng direso. Sina Mama at Papa, parang mga basahang itinapon sa isang tabi. Ang ganti ko ay kumpleto na, matamis, at lubos na nararapat. Ang babaeng maganda na akala nila'y hanggang palamuti lang. Ngayon ang reyna ng Kastilyo. Ang mga araw at linggo matapos ang gabing iyon ay nagmistulang isang mahabang panaginip na may halong paik at tamis. Pinili ni na Mama at Papa na manatili sa bahay, sa aking bahay. Ang dating maingay na pahanan ay nabalot ng isang alanganing katahimikan. Wala na ang mga utos na may kasamang sigaw, ang mga parinig na tumatagos sa buto. Napalitan ito ng maingat na mga salita, ng mga tinging may halong kakot, pagsisisi, at marahil, isang bagong usbong na respeto. Si Kuya Miguel at ang kanyang pamilya ay umalis makalipas ang ilang araw. Nagdahilang kailangan nila ng sariling space. Ang totoo, alam kong hindi na niya kayang sikmurain ang kahihiyang dulot ng kanyang mga pagkakamali. Lalo na't ako na ang may hawak ng rienda. Unti-unti, nagbago ang lahat. Kapag ako'y nagsasalita, nakikinig sila. Hindi na yung pakikinig na papasok sa isang tenga at lalabas sa kabila. Ito'y pakikinig na may pangunawa, na may pagkilala sa aking awtoridad. Ang dating Cassandra na para sa kanila'y isang kasangkapan lang ay naging si Cassandra, ang may-ari, ang tagapangalaga, ang nagpapasya. Ginamit ko ang kapangyarihan ko ng tama. Ang natitirang mana ni Lolo ay inilagay ko sa mga investment na makikinabang ang aking mga nakababatang kapatid at mga pamangkin, lalo na para sa kanilang pag-aaral. Binuo ko ang isang maliit na foundation sa pangalan ni Lolo, para masiguradong ang kanyang pinaghirapan ay tunay na magiging biyaya sa mga susunod na henerasyon. Ang aking buhay. Nagkatuloy ako sa aking propesyon, mas lalo pang kinilala. Ang bahay, ipinaayos ko, pinaganda. Ngunit iningatan ko ang mga lumang bahagi nito na nagpapaalala sa akin ng aking pinagmulan at ng aking lakas. Ang pagiging maganda ko, na dati nilang tanging sukatan ng aking halaga, ay naging isang bahagi na lamang ng mas malaking kabuuan. Isang babaeng matalino, matapang, may prinsipyo, at marunong ipaglaban ang tama. Hindi ko ikakaila, may mga pagkakataong sumasagi pa rin sa isip ko, kung naging masyado ba akong marahas. Ngunit sa tuwing naalala ko ang lamig ng plastik na mesa, ang init ng kahihiyan sa aking mukha, ang sakit ng kanilang walang habas na pagkataksil, at ang pag-asa sa mga mata ni Lolo sa kanyang huling sulat, alam kong ginawa ko lang ang nararapa. Ang aking pagganti ay hindi lamang para saktan sila. Ito ay para ituwid ang mga pagkakamali, para protektahan ang isang ligasya, at higit sa lahat, para bawiin ang dignidad at respeto na matagal nilang ipinagkait sa akin. Natagpuan ko ang kapayapaan, hindi sa kanilang pagbagsa, kundi sa aking sariling pagtayo. Sa pagkilala sa aking sariling halaga, na hindi kailanman dapat nakadepende sa opinyon ng iba, kahit pa sila ang itinuturing mong pamilya. Ang aral ay malinaw, huwag mong hayaang tapakan kaninuman. Dahil minsan, ang pinakamasakit na karanasan ang siyang magtutulak sa iyo, patungo sa iyong pinakamatamis na tagumpay. At yan ang kwento ng aking pagganti. Ako si Cassandra, at ipinakita ko sa kanila na ang babaeng minsan nilang hinama at pinaupo sa kids table ay may kakayahang angkinin ang buong mansyon at ang kanilang mga kinabukasan.